Siguro yun yung isa sa mga money mistakes, yung wala mo na silang goal, tapos kung saan-saan mo na nilalagay yung pera nila. And instant gratification. Feeling nila since marami silang perang pumapasok, feeling nila deserve nila to. Gagastusin mo na nila, tapos kung ano yung matira, Parang pinapatamaan. Parang kung ano yung matira sa kalang isi-save. So minsan, doon nagkakaroon ng loophole na, oo nga no, hindi ko naisip na pwede pala mangyari sa akin to. Hindi ko naisip na, oo nga no, baka mawalan ako ng trabaho, saan ko kukunin yung pera pag, kunwari, wala pa akong mahanap ng bagong trabaho. So karamihan ba sa mga Pilipino nagsasave lang talaga na randomly and wala talagang goal? Pasok ba yung coach? Kasi parang tinamaan ako dun na parang save ka lang ng save. Kasi ako parang iniisip ko lang, nag-save ako ng money. Parang okay na yan, for nandiyan the na yung future, pera. yun lang. Oo. Pero hindi specific na parang, ito Anong para meron sa future? Oo, parang ganun. Yung pala. Tapos ako pala hindi umabot sa future, no? Tapos yung money ko nandun. So ano ba yung mga dapat sa tingin mo na maipasok natin doon na goal pag nag-save ka ng money para at least alam din ng mga nanonood sa atin ngayon? Depende kasi kung anong stage ka na ng buhay mo ngayon eh. Kayo ba married, Ako, single? with 2 kids na. Jorik? Kakaano lang po sa breakup. Naging emotional yung yung topic. Parang ngayon, wala, saving pa din for, kasi breadwinner, may nag-provide for the family, but at the same time, nag-save din ako. Parang nasa isip ko lang talaga ngayon, for the future. Yun lang. Napaisip nga tuloy ako na parang, kung for the future, ano sa future yung pinaghahandaan mo para saan yung pera Ang dami kasing pumapasok different futures eh. May short-term na future, may mid-term na future, may long-term na future. Sa akin, for the kids and probably siguro retirement din talaga. Kung mali yung napili mong financial tool, imbis na makatulong sa'yo yung tool na yun, mas lalo pang nakasama. Doon pumapasok yung role namin as financial coach kasi minsan they think, okay na to kasi kumikita siya ng ganitong interest. Pero marami pa palang dapat i-consider dyan kasi syempre yung disiplina mo, kunwari kumita na ng malaki tapos gusto mo pang retirement, ang dali-dali pa lang i-withdraw. So, nadi-defeat yung purpose ng goal na yun. Pero kung gusto mo lang naman, kunwari after 2 years, gusto mo mag-travel, di okay, may ganito tayong klase ng bank na pwedeng paglagyan ng pera tapos saka mo siya i-withdraw pag kinakailangan mo. Walang one size fits all na advice or one size fits all na, ito na yung pinaka-perfect mo na gagawin. Kailangan mo talagang upuan yun with the client or with the person na nangihingi ng tulong. Depende talaga sa plano at sa interest ng mga kliyente kung para saan yung savings mo. Oo, para ka nagpapatayo ng bahay niyan eh. Iba-ibang gusto ng bahay ng tao. Gusto bungalow lang, gusto 1 bedroom, 2 bedroom, yung isa gusto 2 story. So, syempre, aayunan mo yung gusto niya. Ano ba yung kaya mong tabi? Kasi iba-iba rin naman yung situation, di ba? Di ba? Pero it doesn't mean na kunwari ay konti lang yung pera mo, hindi ka na pwedeng mag-ipon. Kasi marami pa ring ways to save money kahit na maliit pa lang yung income mo. Sorry, may question lang ako, coach. Anong pinagkaiba ng coach sa advisor? Ay, tanong ko din yan. Okay, very good. Ang advisor kasi, most commonly known siya as insurance agent. Yes. Yes. Somebody that will advise you which insurance policy to get. As a coach kasi, holistic siya. You don't necessarily tell the person na insurance lang yung sagot dyan. Pwedeng digital bank, virtual bank, pwedeng mutual fund, UITF, pwede kang mag-invest sa real estate. You have to really make sure na iba-iba yung pinag-i-investan mo na na-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Hindi ka parang magdidildil lang ng asin kakaipon mo ng pera. Dapat enjoy pa rin yung life while doing the responsible stuff. So is it safe to say ba na mas magandang makipag-usap muna with a financial coach and then eventually with a financial advisor or at least an insurance advisor? Yes, you might say that. Kasi yung iba din naman ng mga financial advisor, Financial coach na din ba they're sila? also learning the ropes on how to become a financial coach. Kasi minsan, it takes time for them to know which type of learnings ang kailangan nilang ma-adapt para makapag-advise sila holistically. May mga advisor din kasi na hindi pa nakakapag-try mag-invest sa real estate. Kasi usually, ang isang financial advisor ay may nire-represent na brand. So minsan, ipinupush din nila talaga Kumbaga yung brand. may bias. Tapos minsan parang kahit sila wala pa naman nung ganun, pero kaya ino-offer bago nila, pa lang. di ba? So parang feeling ko mas okay din na may coach na pwedeng makausap. Actually ngayon ko nga lang din nalaman na may ngayon ko lang coach. na-realize. Kasi lagi ko naririnig, advisor talaga. Advisor. So Yes. at least alam na determine natin kung ano yung pinagkaiba nung dalawa. Kasi pag si coach parang in general, mas wala siyang brand na hinahawakan, kino-cover mostly parang yung magiging mo talaga
saving sa future yung pwede niyang alalahanin compared sa mga advisor na may mga brand na ipupush sa'yo. Diba? Although, to be honest, meron din ako talagang kinikerry na Mga company. companies. Pero I'm not really pushing for that if it's not needed. Lalo na dun sa kakausap natin. As compared din sa coach, parang training coach, di ba? Di ka naman pwedeng bigyan na lang basta ng training tapos di pala kaya ng katawan mo. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.